naiintindihan po namin yung posisyon ni Dennis Padilla. Tumatawid sa amin ang kanyang pagkaama. Pero kung minsan po, nakakaawa siya na nakakainis na. Dahil kasi para bang sinasadya niyang kunin ang simpatya ng publiko. Abay, lahat na po ng pinakamasasamang salita, natikman na ng kanyang mga anak. Ano ang natitikman ni Marjorie Barreto na salita ng ating mga kababayan, lalo ang mga bashers? Ikaw, Marjorie, tinuruan mo ang mga anak mo na mamuhi sa kanilang ama. Hindi mo man lang sila turuan ng kagandahang asal na ang ama ay ama pa rin kahit ano ang nangyari. Walang hiya kang ina. May ganon. Inilayo mo talaga ang mga anak mo sa tatay nila. Lahat ng masasakit na salita, natikman ng mag-iina. At yun po ay nagugat, alam naman natin, sa pagpo-post ni Dennis. Bitiranang kolonista na si Christopher Min, nagulat sa inilabas na pasabog ni Dennis Padilla laban sa mga anak nina Marjorie Barreto. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Trending at mainit pa rin na pinag-uusapan sa social media ang naganap na kasalan ng anak ni Dennis Padilla at Marjorie Barreto na si Claudia Barreto, na kung saan naglabas ng hinanakit si Dennis Padilla. Sa latest vlog nga ng bitiranang kolonista na si Christopher Min, ay isa ito sa kanilang mainit na topic na kung saan ikinagulat ni Nanay Christie ang pasabog ni Dennis Padilla. Katatapos lamang po, mga kachika, ng pagpapakasal ni Claudia. Kasi apelido pa rin naman ni Dennis Padilla ang ginagamit ng magkakapatid. Napanood po natin yung panayam ng ating kapatid na si OG Diaz kay Dennis Padilla kung gaano po katindi yung sama ng loob na siniwalat niya dahil nga sa kasal na ito ni Claudia. Diba? Correct. Ako kasi naniniwala ako sa isang kasalan. Ang nasusunod dapat yung mga ikakasal. Tama, tama. Pagpili ng mga ninong at ninang, ng lugar, ng araw, araw, lahat. Yun. Kaya lang, balikan po muna natin yung mga effort na ginawa ni Dennis Padilla para lamang po ipahayag ang kanyang saloobin. Kina Leon, kay Claudia, at kay Julia. Anong ginawa ni Dennis? Naku, hindi niya naman tinantanan ang pagsusori at para matanggap ulit siya ng kanyang mga anak. Pero nakita natin yan, pabalik-balik kahit sa social media. Nire-reject siya. Alam mo yun, kahit ilang taon niya yung natinrabaho. Pero ito na. Pag birthday, binabati niya. Lahat ng mga okasyon, binabati. Pero wala siyang natatanggap ni Honey Ho. Salamat, wala lahat. Pero tanggap ni Dennis yun. Hindi niya tinantanan ang pagsusuyo sa mga anak niya. At ito na nga, ilang taon ang lumipas, dumating ang araw ng ito. Yung kasal ni Claudia. Na pinatawag na siya. Tinawagan siya. Oo. You have to look good, Papa. And then sabi ni Chloe, I want you to look good. So, ang feeling ko dun sa I want you to look good, Papa, on that day. Kahit ikaw, sabihan ka ng anak mo nun. Anong ibig sabihin nun? You look good as a guest ba? Yun ba ang dating sa'yo? Ang sabi niya. Tapos, umaasa si Dennis na siya ang maghahatid sa altar kay Claudia. Ako rin, umasa. Magkaiba kasi yung you have to look good, Papa, kaysa sa you have to look good dahil ihahatid mo ko sa altar. You have magkaiba to be there. Yung dalawa na yun eh. Correct. Magkaiba yung dalawa na yun. Kapag sinabing you have to look good, parang punta ka naman, kasal ko ito. Parang bisita. Yun diba? yun. Kahit na mag-ama sila, hindi pa rin siya ang malinaw na hindi maghahatid sa altar. Yun yun. Okay. So ano ang sabi ni Dennis? Natuwa siya, pero biglang tumawag daw sa kanya si Claudia at sinabing, Papa, hindi natuloy ang kasal. Ay. Tapos nung umaga, tumawag, tuloy na yung kasal. Correct. Patuloy na yung kasal. Hindi ko nagtanong masyado. So tumakbo na ako, sinagdo ko na yung nanay ko. Awa ng Diyos, wala naman traffic sa Skyway. Bago mag-alauna, nasa tabi na kami ng simbahan. Kaya nag-apura sila ng kanyang ina at saka si Jean sa pagpunta doon sa lugar ng kasalan para makadalo. Correct. Sa patuloy nga ng kwentong
ibinahagi ng veteranang kolonista si Christopher Min ay nagkaramdam sila ng awa sa bagong kasal na anak ni Dennis Padilla at dating asawa nito na si Marjorie Barreto. Alam mo, naaawa ko kay Claudia, ang namayani dito sa puso ng bata, yung pagiging anak ni Dennis Padilla. At yung ikakasal na naguguluhan kung kailangan bang ang tatay niya ang magatid sa kanya. Dahil may mga outside forces din na nagsasabing hindi na, huwag na. Oo nga. Diba? Ayon ito sa kwento na kung iisipin natin at babalansing natin yung kwento, ganun lalabas na para napipigilan. Pero kay Claudia, okay. Pero sa kabila nun, may ibang hindi okay. Kaya napilitan na ganun ang naging sitwasyon. Oo, yung sinabi niyang hindi natuloy ang kasal dahil naramdaman daw niya dun sa kanyang magiging asawa na parang wala naman daw excitement, walang effort. Hindi ko tuloy yung kasal. Sabi ko, why? What happened? Tapos umiyak. Sabi niya pa kasi for the past 1 week, hindi ko nakikita yung interest ni Basti na magpakasal kami. Parang hindi siya sure. Sinabi na lang ni Claudia yon dahil siguro nga yung sana huwag nang dumating yung papa niya dahil ang usapan talaga, just follow the program. Diba? Just follow the program. Yun. Kasi, nun pong magkita-kita ang mag-ama, may malinaw po silang pinag-usapan. Nung March 18 to. Ang sabi ng tatlong bata, Papa, we're okay now. Sana hanggang dito na lang. Wala nang social media. Huwag natin i-share sa publiko yung nagaganap sa buhay natin. Promise ni Dennis, oo. Ayan na. Pero pagkatapos ng ilang araw, 2 days before the wedding, nilabas niya yung retrato nila mag-ama kasama ang kanyang ina. Kasama ang kanyang ina. So may nasirang pangako, diba? At dito nga sa hindi niya paghatid kay Claudia sa altar. At pagkatapos ng pagpapakasal ni Claudia, nag-post siya kagad. Nabudol niyo ako. Ako ang father of the bride, pero naging visitor. Ang galing niyo. Ganon. Hindi na naman niya napigilan ang kanyang emosyon. Ala na naman yung promise na walang social media. At saka diba? dito na malalabas na wala na talaga. Nasira na naman yung mabubuo na sana. Wala na naman. Nabasag na naman. Correct. Gumawa na nga ng paraan yung mga bata na makipagkita sa kanilang ama. Correct. Dugto nga ng kwento ng veteranang kolumnista na si Christopher Min ay naintindihan nila ang kalagayan ngayon ni Dennis Padilla bilang ama. Ngunit ang hindi maganda ay ang madalas na pagpopost ni Dennis Padilla sa social media sa ugnayan ng kanyang mga anak na nagresulta ng negatibong komento ang mga anak at si Marjorie na kung saan nakatanggap ng masasakit na salita mula netizens. Naiintindihan po namin yung posisyon ni Dennis Padilla. Tumatawid sa amin ang kanyang pagkaama. Pero kung minsan po, nakakaawa siya na nakakainis na. Dahil kasi para bang sinasadya niyang kunin ang simpatya ng publiko. Abay, lahat na po ng pinakamasasamang salita natikman na ng kanyang mga anak nang dahil sa kanyang kapopost ng mga pagbati na walang sagot. Walang sagot. Siya yung lagi naghahanap. Naghahanap ng kakampi. Laging gano'n sa post niya. Papahawa. Correct. At saka pinipilit niya yung sarili niya na maging lapit sa mga anak niya. Pero wala. Anong sinasabi? Ako, Julia Barreto, ang ganda-ganda mo pa naman. Pero wala kang utang na loob. Huwag sanang kumita ang mga pelikula mo dahil walang hiya kang anak. Ganon. Ikaw, Claudia, walang hiya ka. Lahat kayo, wala kayong utang na loob na anak. Kasi nga po, yan ay nag-uugat doon sa pagpo-post ni Dennis ng pagbati sa kanyang mga anak na hindi nga nasasagot. At sadyang hindi siguro sinasagot. At pati si Marjorie Barreto, ano ang natitikman ni Marjorie Barreto na salita ng ating mga kababayan, lalo ang mga bashers? Ikaw, Marjorie, tinuruan mo ang mga anak mo na mamuhi sa kanilang ama. Hindi mo man lang sila turuan ng kagandahang asal na ang ama ay ama pa rin kahit ano ang nangyari. Di ba may ganon? Walang hiya kang ina. May ganon. Inilayo mo talaga ang mga anak mo sa tatay nila. Lahat ng masasakit na salita, natikman ng mag-iina. At yun po ay nagugat, alam naman natin, sa pagpo-post ni Dennis. Pagsusumbong niya sa publiko. Dagdag pa nga sa paksa na ibinahagi ng veteranang kolumnista si Christopher Min na wala silang question sa effort na ginawa ni Dennis Padilla. Ngunit ang hindi kagandahan ay ang negatibong nangyari sa anak nito na bagong ikinasal dahil sa ginawa ni Dennis Padilla ngayon. Para sa buong kwento, narito ating panoorin
ang video. Pero wala po kaming question sa effort na ginagawa ni Dennis Padilla. Natural po yun sa isang magulang. At malay naman natin, yung pagtanggap sa kanya ng mga anak niya, yun ang makakapagpalubag ng kanyang kalooban. Oo. Kaya yun naman tinarabaho niya, di ba sabi pa nga natin, sana wag siyang mapagod. Pero sa sinabi niyang ito, kamakailan lang parang At pagod na raw siya. Oo. Ibabaon na raw niya sa kanyang libingan ayon sa panayam ni OG Diaz sa kanya. Ayoko na, surrender na, I'm finished. What do you mean finished? Tatay na lang nila ako, pero bringing back the relationship, wala na siguro. Maybe we can just play around with the memories, pero that's it. Finish. Pagod na ako, may iba pa naman akong mga anak. Sabi niya, kung ayaw nila, toxic daw ako. Ako toxic. Sabi niya, todo sa pag-i-Ingles. Si Dennis Padilla, tanong ni OG, Filipino. Ang sagot niya, umi-English siya. Am I toxic? Sabi niya, a father who always greets his children, toxic ba? Ganon-ganon. Yun po ang ibig niyang sabihin, toxic pa ba ang isang ama na hindi nakalilimot sa mga okasyon para ang kanyang mga anak ay batiin. Parang ganon. Nakakalungkot lang itong nangyaring ito na sana mabubuo na eh. Dahil lang sa na hindi napagbigyan yung gusto niya sana mangyari. Nag-expect siya eh. Siya yung nag-expect dito na siya yung maghahatid. Parang lumalabas dito, asyumero si Ayun, Dennis. Sana kung ako kay Dennis Padilla, total, eto na maganda na yung sa Manila, kahit umiyak na siya nung araw na yun, hindi na ako nag-post. Nangyari na ang lahat-lahat. Ang mahalaga, naalala pa rin siya Naimbitahan. ni Claudia. Diba? Yun yung pinakamahalaga. Pero hindi man nagawa yung gusto niya mangyari nung araw na yun. At least, Kahit pa si Claudia, nung panahon na yun, ay parang naipit sa dalawang nag-uumpugang bato bilang anak ni Marjorie at ni Dennis. Sigurado ito na ayaw ni Marjorie na si Dennis ang maghahatid. I'm sure. At gustong-gusto naman ni Dennis na siya ang maghahatid kay Claudia sa altar. Kaya kawawa yung Claudia. Okasyon niya ito na dapat ay pinakamahalaga at pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay, pero nalambungan pa ng lungkot. Hanggang dito na lang muna ang ating video, at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.